Gap natin ng Panginoong Hesus sa ating buhay, sinabi natin, Lord, Ikaw na maging Panginoon ng aking buhay. Kumbaga, inas natin si Lord na maging na siyang Lord sa buhay natin. So, ang tanong sa bawat isa, siya nga po ba talaga yung naging Lord? Kumbaga, siya nga ba talaga yung nasusunod? Siya nga po ba talaga yung nasusunod? O tayo pa rin na nasusunod? So, tanungin po natin. Let us i-observe natin ang sarili natin sa maraming desisyon na ginagawa natin. Siya ba nasusunod o tayo ang nasusunod? Sino may gusto na maging pastor ka? Ikaw ba o ang Panginoon? Sino may gusto na magturo ka sa Bible study? Siya ba o ang Panginoon? Amen? Sino ba ang may gusto na umattend kayo rito? Kayo ba o ang Panginoon? So, tanungin po ninyo sarili ninyo. Kasi minsan, baka pumunta lang po kayo dito, hindi talaga para sa Panginoon. Meron kayo sariling personal motives, no? So, i-assess natin yung sarili natin. Merong mga bagay na minsan sinusunod natin siya, pero karamihan, sabi ko nga, na pagkakataon, tayo mismo ang nasusunod. Even na kahit na nasa church tayo pa rin ang nasusunod. Halimbawa, sabi ko nga, meron akong testimony. Siguro narinig nyo na to madalas sa akin. Kasi dati, nung youth pa lang, dito na ako na mga age of 15, third year high school, napunta na ako sa church. Mga 2006, nandirito na ako sa church. And pagdating ng 2008, naglilingkod na ako sa Panginoon. Naglilingkod na ako sa Kanya. Unang-una, naging, projectorist. Kasi dati wala pa pong TV. Alam niyo po ba yan? Wala yan, yung acetate, tapos yung ilaw. Babanda siya doon. Ginaganon lang po siya, projector. Kumbaga, manual po yung projector noon, inuusog-usog yung lyrics. So, yun yung una kong work sa Panginoon. Then, pangalawa, nag-usher ako. Then, naging gitarista din ako. Opo, naging gitarista po ako. And then, naging bahista po ako, nagbe-bass din ako. Tapos, sumasayaw din po ako, alam niyo po ba yan? Opo, sumasayaw din ako. Nagtamborin din po ako. And then, nagmi-mixer po ako. Parang halos lahat ng ministry, pinasok ko na. Then, kumakanta rin ako. Totoo man po yan. Wala man po sa itsura. Wala sa itsura. Wala rin sa boses. Kasi kinakantahan ko naman si Lord. Di naman kayo. So, yun po. In 2008, naglilingkod na ako sa Panginoon. Masaya ako naglilingkod sa Panginoon noon. Youth ako. Kaya lang dumating yung time na sabi sa akin ng tatay ko, kailangan ko na mag-work. Kailangan ko na magtrabaho kasi nasa 18 na ako. Kailangan ko na sumuport sa family. And then, yung decision na yun medyo mahirap. Mahirap talaga kasi gusto ko sa Panginoon. Gusto ko naglilingkod. Gusto ko sa church. Halos din na nga ako umuwi sa amin. Kasi yung bahay namin malapit lang dyan dati. Nilalakad ko lang. Ako po yung pinakamalapit na bahay sa inyo noon. Nalalakad ko lang halos araw-araw. Nandito ako, tumatambay ako dito. Kasi gusto ko rito. Kaya lang dumating yung time na kailangan ko na mag-work. At hindi lamang po malapit na work. Dadalhin ako ng tatay ko sa Manila. Doon ako mag-work. So napakahirap na desisyon. Parang nahahati yung puso ko. Kaya lang, sabi sa akin ni Pastor, i-honor mo muna yung magulang mo. So, sumunod ako. Nandun ako sa Manila, nag-work ako. And then, talaga, mahirap man yung sitwasyon at hindi lang, napakarami pang lugar. Medyo matagal ako nag-work noon. Hindi lang months, kundi taon din. Palipat-lipat na lugar. At malalayo. So, maraming time na hindi talaga ako nakapupunta rito. Pero, kumbaga,
Iniisip ko ayaw ng Panginoon yon kasi mawawala ako sa Kanya, no? Hindi na ako makapaglingkod. At thinking, ang gusto ng Panginoon, nandirito ako sa church kasi nakapaglilingkod ako eh. Kaya lang, sabi ko nga, sa mga panahon na yon, hindi mo maiintindihan. May sariling ways ang Panginoon. May sariling paraan ng Panginoon. Kung paano niya ipapakilala ang sarili niya at kung paano kanya dadalhin doon sa malalim ng pagkakilala. At kung paano niya bubuhayin ang sarili niya, marami siyang paraan. Amen? At meron siyang sariling paraan. Not in our own ways. Hindi lamang sa loob ng church pwede nating makilala ang Diyos. Kasi ako, mas nakilala ko siya habang nandun ako sa labas. Doon siya nabuhay. Mas doon ko na-appreciate ang Panginoon. Amen? So, sabi ko nga, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nangyari yon at ginawa niya yun sa buhay ko. At isa pang bagay na nakita ko na hindi naman pala talaga magtatagal na yung tatay ko noon. Kasi mga ilang taon lang na nag-work kami, namatay siya. So, salamat sa Panginoon kasi kahit paano nagkaroon kami ng time na magkasama, na nag-work. Kasi simula bata kami hanggang malumaki kami, hindi namin siya kilala. Hindi namin siya nakikita kasi umuwi lang siya kinsenas katapusan lang. 4 na araw lang sa isang buwan, sa maraming taon. Kaya wala kami talagang relationship sa father ko. Kumbaga yun lang talaga nung naging magkasama kami sa work. So, ang Panginoon, kumikilos siya na hindi lamang siya tumatama sa isa, kundi marami siyang dahilan. Amen? Kung bakit niya ginagawa yun sa buhay natin. So, ito ang gusto kong makita natin. Na ang Panginoon, meron siyang tinatawag na process and meron siyang tinatawag na purpose nung tayo ay kanyang tinawag. Amen. At dito pumapasok yung tinatawag na covenant. Covenant. Nung nag-pray tayo, nung nag-pray po kayo, inilid kayo ng mga kapatid, in prayer of acceptance, alam niyo po ba, pumasok kayo sa tinatawag na covenant. Covenant na po yun, noong tinanggap niyo si Jesus. So pag sinabing covenant, ito po ay tinatawag na kasunduan ng dalawang individual o dalawang partido. Amen. Pag sinabing covenant, kasunduan, sabi nyo nga po kasunduan, ng dalawang individual o dalawang partido. So, sabi ko nga po, sa pagtuturo ko, medyo gagamit po ako sa inyo ng mga legal terms. Kasi po, about kingdom, itong pinag-aaralan po natin. Ang sabi nga, every truth is parallel. Every truth is parallel. Kumbaga, merong mga ginagamit, kung ano ang mga bagay na ginagamit natin o ginagawa natin dito sa mundo, kumbaga, halos meron din ito sa langit. Kumbaga, pinapaalam ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng hint kung anong meron talaga sa langit. Kaya, it is a parallel. Amen? Kumbaga, hindi naglalayo kung ang meron sa langit, kumbaga, sa mga ways, no? Kumbaga, merong mga bagay na binibigyan si Lord sa atin ng hint, na knowledge, para maintindihan natin yung kaharian na meron siya. So pag sinabing covenant, sa atin tinatawag itong contract. Amen? Contract. Sa madaling salita, para mas maintindihan po natin. Pag sinabing covenant, tinatawag itong contract. So halimbawa, sa bawat sino po mga nag-work sa inyo, kapag ka nag-work kayo, bago kayo makapasok, meron kayong pinipirmahan na contract. Amen? Meron ko pong kontrata na pinipirmahan. O pagka bibili ka ng bahay, merong contract. Amen? Pag bibili ka ng sasakyan, meron kayong contract. Kumbaga, ginagamit ito in legal matter. Kasi meron tinatawag na kasunduan. So, gamitin po natin yung contract na ginagamit sa work. Kapag ka pumasok tayo sa isang kumpanya, at binigyan tayo ng contract,
nakapaloob doon ang tinatawag na policy, the do's and don'ts, the rules of the company. Nandoon siya, nakapasok doon. At nakalagay din doon yung work description at yung tinatawag na benefits. Nakasulat lahat yan doon. So, the do's and don'ts is the law. Ito yung law na tinatawag na gustong ipatupad ng company. Na kapag sino mang papasok doon sa kanyang company, ito yung mga bagay na dapat niyang gawin, hindi dapat niyang gawin, na sa ganon magkaroon ng orderliness doon sa company. Na sa ganon, hindi niya ginagawa yung gusto niyang gawin. Na kapag ka nakapasok na siya, maglalakad-lakad na lang siya doon sa kumpanya, no? O matutulog siya, o kakain siya. So, nagkakaroon ng contract para sa mga bagay na ito. Amen? Na sa ganon, nagagawa niya ng maayos yung nais ng company. Nakukuha niyo po ba? So, nakalagay dito sa contract na ito yung schedule of work. Sabihin natin na kailangan niyang pumasok ng 8 to 5 at kailangan niya mag-break. Ang break niya 15 minutes in 10 to 10:15. Magbe-break siya ng 12 to 1. Magbe-break siya ng 3 to 3:15. So, meron siyang 3 break, 2 15 minutes at isang 1 hour. And then, pagkatapos, in 5 p.m., uuwi na siya. Nakalagay doon sa contract yon. And then, nakalagay doon, bawal mag-absent. Kapag ka nag-absent ka, kailangan meron kang letter of explanation. Kung may sakit ka, kailangan meron pang proof of medical. At ngayon, meron ka rin tinatawag na leave, na tinatawag na in 1 year, meron kang 30 days leave. Nakasulat din yan doon. At nakalagay doon yung assign of work na dito ka lang dapat mag-work. Dapat hindi kita makikita doon, dapat dito ka lang. Kasi dito ka naka-assign. And nandito yung work mo sa lugar na ito. Kumbaga nakapasok sa isang contract, yung tinatawag na mga do's and don'ts or the law. And then, nakapasok din doon yung tinatawag na benefits. Benefits or tinatawag natin promises. Nasasabihin doon sa contract, kapag ka nagawa mo ito, yung work, sasahuran ka namin ng 20,000 naman. 20,000 naman. At meron kang mga government benefits, meron kang SSS, meron kang pag-ibig, meron kang PhilHealth, meron kang medical care. Amen? And then, meron kang tatanggap ka ng bonus. And this are the benefits na tatanggapin mo once you are in the company. Kapag ka pinirma mo yung contract. So, halos ito yung laman ng contract. Amen? Kumbaga, binibigyan ko po kayo ng madaling example ng covenant. At ito yung gusto ko pong makita natin. The moment na tinanggap natin yung work o pinirmahan natin yung contract at pumayag tayo doon sa company, sa gusto ng company, it's an opportunity. Opportunity. Sabi nyo nga po, opportunity. And it is a blessing. Blessing yon. Sabi nyo nga po, blessing. Ngayon, nung iniligtas tayo ng Diyos, salvation is a opportunity. Sabi nyo nga po, opportunity. And a blessing. Ang salvation, opportunity siya at blessing. So dito po, gusto kong makita natin at huwag niyo po ako mapagkamalian. Kumbaga baka iniisip natin napupunta ako in legalism, no? Hindi po ito legalism. Kasi walang anumang amount of work na makapagsisave sa atin. No amount of work. Amen? Kumbaga, hindi tayong kayang iligtas sa mga good deeds natin. Hindi tayo kayang iligtas sa mga pagbibigay natin, pagtulong natin. Hindi tayong kayang iligtas noon. Ng pagsisimba natin and all our religious actions, hindi tayo kayang iligtas noon. Amen? Hindi tayo kayang iligtas noon. No amount of good works. Kaya lang, the moment you are saved, doon ka na tumutulong. Doon ka na gumagawa ng mabuti. Amen? After you saved, kasi na-save ka na, kaya nagagawa mo ito.
Kasi dati, hindi mo siya kayang gawin, pinipilit mo siyang gawin para ma-save. Ngayon, hindi mo na siya, kumbaga, hindi ka napilit na gawin ito kasi save ka na. Amen? Nakukuha niyo po ba? So, nagsiserve tayo kay Lord. Kumbaga, kaya tayo nagsiserve sa Lord at kaya may kailangan tayong gawin sa Diyos kasi iniligtas niya na tayo. Kasi iniligtas niya na tayo. Amen? So, tatanungin ko po ang bawat isa. Ngayong ligtas na po kayo, what is supposed to be na gagawin po ninyo? Tingin ninyo saan po kayo pupunta? At anong dapat ninyong gawin? Supposed to be. Ano dapat? Amen? So ito yung tanong. Kaya maraming nawawala kasi hindi nila alam ito ang tanong na to. Ang alam nila, okay na yung gumawa ng mabuti, okay na yung magsimba, okay na yon. Amen? So, kumbaga karamihan sa atin, once we are saved, ang nangyayari, na-enjoy natin yung salvation. Kumbaga, kaya lang nangyayari, naaaliw tayo. Naaaliw. Kumbaga, nawawala tayo sa focus. Kaya ang karamihan, ang nangyayari, bumabalik sa kasalanan. Kasi yung joy, sabihin natin na yung joy sa Panginoon, hindi po ibig sabihin nun is absence ng problema at ng persecution. Amen? Kumbaga, nandun pa rin ang persecution, nandun pa rin yung trials, nandun pa rin yung circumstances, once you are in the Lord, at mas bibigat pa ito, actually. Mas bibigat pa ito. Ngayon po, piniprepare ko po kayo actually. Kasi itong title ko is Refocusing. Ayoko po kayo bigyan ng magaan na teaching. Kasi kailangan po natin yung truth. Yung truth yung kailangan natin. Kasi ayaw ko rin po kayong mawala. Once na you receive Jesus in your life. Ito po, sasabihin ko po sa inyo, once na tinanggap nyo si Jesus, masaya yung salvation. Kaya lang, merong tinatawag na persecution, merong tinatawag na oppression sa enemy, at meron din tinatawag na oppression sa unbelievers, kaya mas parang bumibigat once na ikaw ay maligtas. Once na tayo ay tanggapin natin si Jesus. So ngayon, tayo kung hindi natin alam ang pupuntahan natin at kung hindi natin alam talaga supposed to be ang gagawin natin, madali na tayong matangay. Kung yung joy lang yung hinahawakan natin, masaya sa Panginoon, masaya sa Panginoon. Kung yun lang hinahawakan natin sa Panginoon, mawawala yung saya. Alam niyo po ba yun? Kung yung saya lang na yun yung kaya mong hawakan, baka mawala na tayo. So, yung tanong, hindi natin alam. Kaya hindi natin alam yung dapat gawin at hindi natin alam ang pupuntahan kasi hindi natin alam yung reason. Amen? Hindi natin alam ang reason. Kaya nangyayari, once we are na tinanggap natin ang Panginoong Hesus, nag-e-experiment tayo. Nakatulad nga na sinasabi ko, nagtatry tayo pumasok ng mga iba't ibang ministry, sumasama tayo sa iba't ibang gawain and activity, experimenting na dito talaga tayo mag-grow. Amen? Merong tulong yon. Merong pong tulong. Yung prayer meeting, merong tulong yan. Merong tulong yung pagsama sa music ministry, sa devotion nila, sa mga Bible study, merong tulong yon actually. Merong pong tulong yon. Pero, hindi po talaga siya yung lubos na makakatulong. Meron siyang tulong. Makakatulong siya. Amen? So, nangyayari, sabi ko nga, nag-e-experiment tayo.
Ang dami-dami nating sinusubukang bagay sa buhay natin. Ang dami-dami. Lalo na kung wala tayo sa Panginoong Yesus. Hindi natin alam mas lalo ang purpose ng Panginoon. Kaya sa labas, ang dami nating ginagawang experiment sa buhay natin. Kung ano-ano yung pinapasok nating mga trabaho, kung anong mga pinapasok nating opportunity sa labas. Amen. Kung ano-anong mga pangarap ang gusto nating makamit. Experimenting na dito tayo mag-e-enjoy. Meron nga akong isang napakinggan ko siya. Siguro nabahagi ko na rin sa inyo. Napakinggan ko lang siya, testimony siya ng isang tao. And it is a true story. Na yung lalaki, bata pa lang daw siya, talagang nagkakagusto na siya sa lalaki. Sa kapwa niya lalaki. Bata pa lang siya. Nagkakagusto siya sa kapwa niya lalaki. So, nangyayari, kumbaga, ang iniisip niya, meron siyang pusong babae na nakatrap daw siya sa katawan na lalaki. Yun ang nasa isip niya. So, simula bata pa lamang, merong nabuong pangarap sa kanya na gusto niyang maging ganap na babae. Ito yung naging pangarap niya sa buhay niya. So, habang lumalaki siya, talagang nung matapos siya mag-aral, talagang nagpursige siya, nagtiyaga siya, na sa ganon, meron siyang panggastos para baguhin yung physical niyang pangangatawan. Nagpalagay siya ng dibdib niya, pinabago niya yung kasarian niya, marami siyang ininom na hormonal medicine, hanggang sa talagang mag-itsura siyang babae. At sumasali siya ng mga pageant. At nananalo siya dahil napakaganda niya, mukha talaga siyang babae. Mukha siyang babae. Kaya lang, nung kapag kagabi daw, umiiyak siya kasi meron pa ring kulang. Iniisip niya siguro pagka nag-asawa siya, baka medyo makumpleto na. So nag-asawa siya. Nagkaroon siya ng boyfriend, kinasal sila, naging mag-asawa sila. Kaya lang, nung nangyari yon, every night, malungkot pa rin siya, tumiiyak siya. At nasabi niya sa sarili niya na yung pangarap niya, wala palang laman. It is a hollow. Walang laman pala. Yung pinakasimulat bata na pinakamimithi at pangarap niya, wala pala siyang laman. Kumbaga, nandirito na, nasa kanya na lahat. Babaeng-babae na siya at may asawa siya, pero hindi pa rin siya masaya. Malungkot pa rin siya. Kumbaga, walang laman. And doon siya nag-start na sinik niya ang Panginoon. At nung sinik niya ang Panginoon, doon niya unti-unti nakikita niya yung purpose ng Diyos sa buhay niya. At ngayon, ginagamit na siya na nag-e-encourage na siya ng mga kapwa niya dati. Naging na siyang ilaw sa LGBT community. Naging na siyang ilaw. Kumbaga, nag-i-inspire na siya ng mga tao. At ine-encourage yung mga tao. Kumbaga, he became a priest sa mga katulad niya as a living as a citizen of heaven. Naging siyang priest doon sa kapwa niya dati na LGBT. Naging na siyang tagapamagitan nila by living as a citizen of Kingdom of Heaven. So, ito yung bagay na nais kong makita natin. Salvation is a opportunity. Opportunity. And a blessing. Dahil pumapasok tayo sa tinatawag na covenant. Covenant. Merong kasunduan. Na kapag hinanap natin ng Panginoon, sinik natin siya, tinanggap natin siya as a Lord and our God, merong kasunduan ng Panginoon para sa atin.
So, in the Old Testament, dito, nagkaroon ng covenant ang Diyos sa mga Israelites in Deuteronomy chapter 27 hanggang 30. Mahaba po ito, no? Pero basahin ko po yung 9 and 10. Ang sabi niya rito, 27, 9 and 10. Then Moses and the Levitical priests said to all Israel, "Be silent, Israel, and listen. You have now become the people of Lord your God. Obey the Lord your God and follow His commands and decrees that I give you today." Ang sabi niya, ngayon, sabi niya, kayo ay mga tao na ng Diyos, so kailangan yung sumunod sa Kanya and follow my decrees and my commands, sabi ng Panginoon. Kumbaga, nagkaroon na kasi sila pumasok na sila doon sa covenant. Nagkaroon na ng kasunduan. So, kailangan na nilang gawin yung mga terms ng bawat isa. Amen? Ngayon, meron po akong babasahin sa inyo, medyo mahaba po yung verse, pero gusto ko mong makita natin kung ano yung covenant ng Panginoon sa mga Israel. Mababasa po natin siya in Deuteronomy 29, verse 9, hanggang 30, and then chapter 29, mula verse 9 hanggang chapter 30, hanggang verse 20. Medyo mahaba siya, pero gusto ko pong malinawan tayo sa bagay na ito. Sabi niya po rito, carefully follow the terms of this covenant, so that you may prosper in everything you do. Sabi ng Panginoon, all of you are standing today in the presence of the Lord your God. Your leaders and chief men, your elders and officials, and all the other men of Israel, together with your children and your wives and foreigners living in your camps, who chop your wood and carry your water. You are standing here in order to enter into a covenant with the Lord your God. A covenant the Lord is making with you this day and sealing with an oath. Yung covenant, meron siyang laging oath. May kasamang oath ang covenant. Amen. Kumbaga may kasamang laging promises kapag merong covenant, merong oath. To confirm you this day as His people, that He may be your God, as He promised you and as He swore to your fathers Abraham, Isaac, and Jacob, I am making this oath, I am making this covenant with its oath, not only with you, who are standing here with us today in the presence of the Lord our God, but also with those who are not here today. Kumbaga, hindi lamang sa mga tao na nandirito ngayon, kundi pati yung mga tao na tatanggap pa sa Panginoon, na wala pa sa ngayon. Ang sabi ng Panginoon, papasok sila sa covenant na ito. Sabi niya, you yourselves know how we live in Egypt and how we pass through the countries on the way here. You saw among them their detestable images and idols of wood and stone, of silver and gold. Make sure there is no man or woman, clan or tribe among you today whose hearts turn away from the Lord our God to go and worship the God of those nations. Make sure there is no root among you that produces such bitter poison. Ang sabi niya, sa paglabas nyo daw, makikita ninyo yung mga tao na sumasamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Ngayon, na kayo ay mga tao ko na, sabi niya, ayoko na sasamba pa kayo sa mga Diyos nila, na ako lang dapat na maging Diyos nyo. Ang sabi ng Panginoon, kasi taon ko na kayo, mga anak ko na kayo. So dapat hindi na kayo sasamba sa Diyos na meron doon sa labas, ang sabi ng Panginoon. So when such a person hears the words of this oath and they invoke blessing on themselves, thinking, I will be saved, even though I persist in going my own way, they will bring disaster on the watered land as well as the dry. Naintindihan niyo po ba itong isang verse ito? Sabi niya, kung ang isang tao na pumasok dito sa covenant na to, sa oath na ito, pero hindi niya binigyan ng halaga ito,
thinking na magiging safe pa rin siya kahit na gawin niya yung gusto niyang gawin, ang sabi niya rito, hindi lamang siya yung mapapahamak. Ang sabi niya rito, yung tao na yon, magbibring siya ng disaster on the water land as the well as the dry. Kumbaga, buong Israelites yung madadamay. O sabihin natin, yung buong family niya madadamay. Amen? Kapag hindi niya tinupad, hindi siya tumupad doon sa covenant na pinasok niya sa Panginoon. So the Lord will never willing to forgive them. So hindi talaga natin pwedeng gawin yung gusto natin gawin. Kapag tayo ay tinanggap natin ang Panginoong Yesus sa buhay natin, hindi natin pwedeng gawin ang gusto natin gawin. We do not go in our own way. Ang sabi niya rito, the Lord will never willing to forgive them. His wrath and zeal will burn against them. All the curses written in this book will fall on them, and the Lord will blot out their names from under heaven. The Lord will single them out from all the tribes of Israel for disaster, according to all the curses of the covenant written in this book of the law. Meron kasing tinatawag na curses sa chapter 28, doon nakasaad ang mga magdi-disobey, tatanggapin nila yung tinatawag na curses. So in verse 22, your children who follow you in later generations and foreigners who come from distant lands will see the calamities that have fallen on the land and the diseases with which the Lord has afflicted it. The whole land will be a burning waste of salt and sulfur, nothing planted, nothing sprouting, no vegetation grow on it. It will be like the destruction of Sodom and Gomorrah, Admah and Zeboim, which the Lord overthrew in fierce anger. All the nations will ask, why has the Lord done this to this land? Why this fierce burning anger? And then the answer will be, it is because these people abandon. Because these people, kumbaga nangyari ang lahat ng calamity, lahat ng disaster, lahat ng mga sakuna, at hindi maganda nangyari sa buhay nila dahil sa isang reason. Ang sabi niya rito, it is because these people abandon the covenant of the Lord, the God of their ancestors, the covenant He made with them when He brought them out of Egypt. They went off and worshiped other gods and bowed down to them, gods they did not know, gods He had not given them. Alam niyo po, pag sinabing idols, ito po yung bagay na mas nakahihigit kaysa sa Diyos. Pag sinabing idols. So, obserbahan po ninyo kung anong mas nakahihigit sa inyo. The moment na merong nakahigit sa puso ninyo, bukod sa Diyos, nagkakaroon na ng abandonment doon sa covenant. Alam niyo po ba yan? Nagkakaroon na ng abandonment doon sa covenant. Kapag ka nagiging mas mahalaga na yung tao kaysa sa Diyos. Amen? Pag nagiging mas mahalaga na yung bagay kaysa sa Diyos. Pag magiging mahalaga na yung opportunity kaysa sa Diyos. Yung career kaysa sa Diyos. Nagkakaroon na ng abandonment in this covenant sa Panginoon. So sabi niya, therefore the Lord's anger burned against this land, so that He brought on it all the curses written in this book. In furious anger and in great wrath, the Lord uprooted them from their land and thrust them into another land, as it is low. The secret things belongs to the Lord our God, but the things revealed belong to us and our children forever, that we may follow all the words of this law. Kumbaga si Lord, inireveal niya ang ilang bagay sa atin, which is the Bible. Inireveal niya yon. Inireveal ni Lord ang word niya, ang will niya, at nilagay niya sa Bible, na sa ganon, sabi niya, makasunod kayo. Amen? Magawa ninyo ng maayos yung nakapasok doon sa covenant. Magawa ninyo ng maayos. Sabi niya, prosperity after turning to the Lord. When all this blessing and curses I have set before you come on you, and you take them to heart, wherever the Lord your God disperses you among the nations, and when you and your children return to the Lord your God and obey Him with all your heart and with all your soul, according to everything I command you today, then the Lord your God will restore your fortunes. Sabi niya, kapag sumunod kayo,
Maging ang mga children at children's ninyo, at bumalik kayo sa akin, sabi niya, i-restore ko ang fortunes ninyo. Sabi niya po rito, God will restore your fortunes and have compassion on you, and gather you again from all the nations where He scattered you. Even if you have been banished to the most distant land under the heavens, from there the Lord your God will gather you and bring you back. He will bring you to the land that belonged to your ancestors, and you will take possession of it. He will make you more prosperous. He will make more prosperous, numerous than your ancestors. Mas dadami pa kayo at mas sasagana pa, sabi ng Panginoon. The Lord your God will circumcise your heart and the hearts of your descendants, so that you may love Him with all your heart and with all your soul and live. The Lord your God will put all these curses on your enemies. Yung mga curses na nailagay ninyo dahil sa inyong disobedience, ngayon na sumunod na kayo, all these curses ilalagay niya sa mga enemies ninyo, sabi ng Panginoon. Then the Lord your God will make you most prosperous in all of your work, your hands in the fruit of your womb. The Lord will again delight in you and make you prosperous, just as He delighted in your ancestors. If you obey the Lord your God and keep His commands and decrees that are written in this book of the law, kapag kasunod daw natin kung ano man ang nakapaloob sa salita ng Panginoon. The Word of God is the book of the law. Sabi niya, and turn to the Lord your God with all your heart and with all your soul. Ang sabi niya rito, now, what I am commanding you today is not too difficult for you or beyond your reach. Ang hinihingi ng Panginoon na hindi daw ganun kahirap na abutin. At hindi ganun kahirap na magawa, ang sabi ng Panginoon. It is not up in heaven so that you have to ask who will ascend into heaven to get it and proclaim it to us so we may obey it. Nor it is beyond the sea so that you have to ask who will cross the sea to get it and proclaim it to us so we may obey it. Kumbaga si Lord, nandyan na yung Bible. Babasahin mo na lang at susundin. Kumbaga hindi mo na siya kukunin sa langit. Hindi mo na siya sisisiri sa dagat. Amen? Nandyan lang siya. Amen? Sabi ng Panginoon, see, I set before you today life and prosperity, death and destruction. For I command you today to love the Lord your God, to walk in obedience to Him, and to keep His commands, decrees, and laws. Then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess. But if your heart turns away and you are not obedient, and if you are drawn away to bow down to the other gods and worship them, I declare you to this day that you will certainly be destroyed. Tandaan po natin, aside from God, kapag tayo ay wala sa Diyos, sigurado, we are destroyed. Ang buhay natin mapapariwara kapag wala tayo sa Diyos. Sinasabi na po ng Diyos sa atin yon. Sabi niya, certainly destroyed kapag wala tayo sa Kanya. Amen? So, you will not live long in the land you are crossing, the Jordan to enter and possess. This day I call the heavens and the earth as witnesses against you that I have set before you life and death, blessing and curses. Now choose life. Choose life, sabi ng Panginoon, so that your children may live and that you may love the Lord your God, listen to His voice, and hold fast to Him, for the Lord is your life. For the Lord is your life. Sabi niyo nga po, the Lord is my life. And He will give you many years in the land He swore to give you to your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Ang sabi po ng Bible. So this is a covenant na ginawa ng Diyos sa mga Israelites. Kumbaga, sinabi ng Diyos yung ways niya, sinabi ng Diyos yung pamamaraan niya kung papaano ninyo ko paglilingkuran at kung papaano kayo kikilos sa harapan ko, sinabi na ng Panginoon. Amen? Meron siya sariling paraan. Not our own ways. But God meron siya sarili niyang paraan. So sabi niya rito, ginawa ito ng Panginoon
Kasi gusto niya magkaroon ng holy nation. Amen. Gusto niya magkaroon ng bansa. Kumbaga, tinawag niyang Israel as an holy nation. At tayo, bilang tinawag tayo as a spiritual Jew, tayo ay bahagi in this holy nation na tinatawag. Na sumusunod, not our own will, but the will of God. Kumbaga, we are under in a covenant, an oath sa Panginoon. Nung tinanggap natin si Lord, sabi natin, Lord, ikaw na magiging Diyos sa buhay ko. So, binigyan ka na ni Lord ng opportunity makapasok into His kingdom, into His nation, a holy nation. At sabi niya, ito yung mga tatanggapin mo once you obey. Kung may time po kayo, basahin po ninyo Deuteronomy 27, 28, 29, and 30. Nakapasok doon, if you fully obey me. At kung hindi nyo naman ako i-obey, magdi-disobey kayo, mayroong curses na mangyayari. Pero sabi niya nga rito, kapag wala tayo sa Diyos, we are certainly destroyed. Masisira ang buhay natin kapag wala ang Diyos sa buhay natin. Amen? Because the Lord is our life. So, nagbigay ang Diyos ng covenant, which is, ito yung nagre-represent ng law, ng commands na dapat nilang gawin. Kaya ngayon, tinatawag na silang people of God. Amen? Kaya tayo ngayon, tinatawag na children of God. We are now a people of God. Amen? At makikita yon in our ways, in our living, by following the laws, by following the commandments, by the following the decrees. Not doing in own our ways, sabi ng Panginoon. So doon man siya madi-distinguish. Amen? Nakukuha niyo po ba kung gaano kahalaga itong maintindihan natin itong covenant? Kumbaga meron tayong covenant sa Panginoon. And the moment na hindi tayo sumunod doon sa terms, nawawalang bisa yung covenant. Tapos ngayon, tatanungin natin si Lord, bakit nagkakaganito yung buhay ko? Amen? Huwag ninyong tanungin ng Panginoon. Tanungin natin ang sarili natin, ano ba nagawa natin sa Panginoon? Amen? Ano ba nangyari? Bakit nawalang bisa yung promises ng Lord sa life natin? So, kaya sabi niya rito, do not conform any longer to the pattern of this world. This must be our transformation. Na dapat tayo kumikilos as a people of God, as a children of God, saan man tayo. Amen? So kaya lang hindi natin ma-receive yung transformation kasi ayaw nating palitan, i-renew yung mind natin na kailangan talaga nating totally isuko ang sarili natin at sumunod sa Panginoon. Not calculating, kumbaga hindi na tayo nagkakalkula sa isip natin kung kaya ba natin sumunod o hindi natin kaya sumunod. Kung dapat ba natin isuko, hindi natin dapat isuko. Amen? If you want the Lord, become the Lord in your life at gusto mong maranasan talagang Panginoon, kailangan mo talagang isuko lahat. Amen? So, yung binasa natin is yung Old Covenant ng Lord John sa mga Israelites. Ngayon, gumawa ang Panginoon, ang Diyos ng New Covenant na tinatawag at dito na nakapasok ang ating Panginoong Yesus. The New Covenant. Nagkaroon ng bagong covenant. Because, bakit nagkaroon ng bagong covenant ang Diyos sa tao? Bakit? Because, the Old Covenant is a temporary. Temporary lang yung Old Covenant. Kumbaga, lahat ng mga terms na yon and oaths na yon na nakapasok doon sa covenant, kumbaga, it's just a, kumbaga, hint lang ng nais ng Panginoon. So, temporary lang yon. Na sa ganon, malaman ng tao kung ano yung nais ng Panginoon, na sa ganon makasunod siya. Kasi, in that time,
wala pa ang Holy Spirit sa tao. Wala pa yung Holy Spirit. So, kaya kailangan na maisulat ang law sa bato. Kaya nga inuutos ng Lord, isulat ninyo these laws and commands, this covenant, sa lahat ng sulok ng bahay ninyo, sa mga hamba, sa mga hamba ng gate. Kumbaga, isulat ninyo na sa ganon, saan man kayo tumingin, nababasa ninyo. Kasi, pwede itong malimutan. Pwedeng mawala sa isip. Kasi ito ay temporary. Nakukuha niyo po ba? Kaya nagkaroon ng bagong covenant ng Panginoon. At sabi niya rito, in Hebrews chapter 8, verse 3 to 13, ito na yung new covenant ng Diyos sa tao. Sabi niya po rito, every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices, and so it was necessary for this one also to have something to offer. If he were on earth, he would not be a priest, for there are already priests who offer the gifts prescribed by the law. They serve at a sanctuary that is copy and shadow of what is in heaven. Kumbaga, lahat ng sacrifices, laws na ginagawa sa tabernacle, lahat na yon, it is a shadow. What is in heaven? Shadow. What is in heaven? Kaya temporary lang. Kasi shadow lang siya. Hindi pa talaga yun yung nais ng Panginoon. Kumbaga, binibigyan ka lang niya ng hint na sa ganon, makasunod ka sa nais niya. So sabi niya rito, this is why Moses was warned when he was about to build the tabernacle. See to it that you make everything according to the pattern shown you on the mountain. Kasi meron din nito sa langit. Sabi ni Lord, binigyan niya tayo ng shadow. Binigyan niya sila ng shadow, yung mga Israelites. Na sa ganon, malaman nila kung paano malulugod ang Diyos. Amen? Pero sabi ko nga, prone ang mga Israelites na makalimot. Kaya isinulat yung law. But it is a temporary. Kaya nagkaroon ng bagong law. Bagong covenant ang Diyos. Ang sabi niya rito, but in fact, the ministry Jesus has received is superior to theirs, as the covenant of which He is a mediator is superior to the old one, since the new covenant is established on better promises. Yung covenant na meron sa Panginoong Yesus, meron siyang better promises, higit na promises. Ang sabi niya rito, if there had been nothing wrong with the first covenant, no place would have been sought for another. Kumbaga, meron nga daw problema doon sa una. Kaya nagkaroon ng bago. But God found fault with the people and said, nope. Sabi niya, but God found fault with the people and said, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. It will not be like the covenant I made with their ancestors when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they did not remain faithful to my covenant, and I turned away from them, declares the Lord. Hindi sila naging faithful sa covenant. Kasi nga, prone na malimutan ng mga Israelites ang covenant. Prone. Kasi wala pa yung Holy Spirit. Amen? So sabi niya rito, this is the covenant I will establish with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my laws in their minds. Hindi na siya nakasulat. Ilalagay na ni Lord yung laws in their minds, in our minds. Ilalagay niya na rito. And write them on their hearts. Isusulat niya na sa puso yung laws and decrees. And I will be their God, ang sabi ng Panginoon. And they will be my people. No longer will they teach their neighbors. Hindi na nila kailangan turuan ng kanilang mga kapatid. Or say to one another, know the Lord, because they will all know me. From the least of them to the greatest, for I will forgive their forgiveness and will remember their sins no more. By calling this covenant new, He has made the first one obsolete, and what is obsolete and outdated will soon disappear. So, sabi niya rito, ang new covenant na dala ng Panginoong Hesus is not temporary. Hindi na to temporary.
yung dala-dala ng Panginoong Jesucristo. Kasi yung una, nakakita ang Diyos ng fault sa mga tao kasi nga prone sila na makalimutan ito. Prone. Na kailangan pang isulat sa lahat ng paligid para lamang maalala nila yung nais ng Panginoon. Pero ito, sabi ni Lord, mag-e-establish siya ng new covenant. Isusulat niya na dito at dito. At sabi niya rito, dadali na nila ito hanggang eternal. Eternal na yon. Kumbaga, hindi na siya shadow. Kumbaga, ito na yun talaga, yung covenant ng Diyos. So, nung dumating ang Panginoong Hesus, tinatawag siyang baptizer ng Holy Spirit. Siya yung baptizer. Dala-dala niya ang pagbabaptize ng Holy Spirit. Dala-dala ni Jesus. Kumbaga, dala-dala ni Jesus yung covenant, which is the Holy Spirit, the guaranteeing of our salvation. Dala-dala niya. So, nung siya ay bago bumalik sa Panginoong Hesus, binigay niya na yung Holy Spirit. Siya na yung guarantor ng covenant. Yung Holy Spirit. Siya na yung nasa loob natin. Siya na yung nagre-remind, nag-i-speak sa loob natin sa mga bagay na dapat natin gawin sa Panginoon at sa mga bagay na hindi natin dapat. Siya na yung nagko-convict. Siya na yung nagli-lead sa atin. Na kaya minsan kapag gagawa tayo ng kasalanan, meron nag-i-speak sa loob na mali yan. Amen? Mali yan. Meron na sa loob. Kasi nandun na yung Holy Spirit. Nandun na yung laws. Nandun na yung decrees. Nandirito na siya sa loob natin. So we are now no excuse. Wala ka ng excuse ngayon. Nasabi mo hindi mo alam na kasalanan yan. Alam mo na. Kasi nire-remind ka ng Holy Spirit yon. And the Holy Spirit will teach us in all truth. Siya magpapaliwanag at magtuturo sa atin. Siya ang mag-guide sa atin in the process na kung saan talaga natin ma-obey at malulugod ang Diyos. It is the Holy Spirit. Amen? Dadalhin niya na tayo doon, ang Holy Spirit. Siya na yung mag-i-speak sa atin. So, kaya it is a better than the other covenant. Mas better na to. Kasi hindi mo na kailangan, kumbaga hindi mo na kailangan basahin araw-araw, kundi once na nabasa mo na yung word, pero kailangan pa rin ulit-ulitin. Pero minsan kasi yung word, pag binasa po natin yung Bible, minsan hindi nyo naiintindihan. Amen? Pero kailangan ninyong basahin. That in the proper time, the Holy Spirit will speak and give you an understanding at bubuhayin niya yung word. In a right timing na kailangan mo siya. Amen? So, nandirito na yung laws. Nandirito na yung covenant. So, we are under a covenant sa Panginoon. Kasi nireceive na natin yung Holy Spirit, the guaranteeing of our salvation. So, bakit naging superior ito kaysa sa unang covenant? Kasi yung benefits nung unang covenant, pag binasa po ninyo yung Deuteronomy, matatanggap lang natin dito sa earth, dito lang. Na magiging kang head, magiging kang top, not the bottom, ang sabi ng Panginoon. Lagi kang magiging head, ang sabi niya, and all these blessings shall follow you. Dito lang, hanggang dito lang. Pero itong covenant na ibinigay ng Diyos mula kay Jesus, hanggang eternal na to. Magbibigay na to ng garantiya sa atin for our eternal life at magagamit natin in our life eternal sa Panginoon. So in my closing, dito po ako magko-close. Sabi ko po medyo mahaba nga po ito. Itutuloy po natin ulit ito. No? So gusto ko po ito yung maintindihan natin. Bago tayo humantong doon sa priesthood at sa kingdom. Na sa pagpasok natin sa Panginoon, nung tinanggap natin siya, meron tayong pinasukan na covenant. So, hindi natin pwedeng gawin yung dapat natin gawin. No, akala natin kasi, pag
Na-save tayo, masaya na tayo. Gawin na natin yung gusto natin gawin. Amen, hindi po ganon. Meron po tayong pinasukan na covenant. So, salvation is not the end. Hindi po natatapos sa salvation, but it's just only a beginning. So, sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos at sa simula na maintindihan natin ang kalooban ng Diyos, sabi ng Bible, nung tayo ay naligtas, tayo ay malaya na. Malaya kasi sa kasalanan. Sa kasalanan tayo malaya. Pero, hindi tayo malaya sa nais ng Panginoon. Amen? Hindi tayo malaya doon sa covenant. Malaya tayo sa kasalanan. Hindi na tayo hirap na gumawa ng kasalanan. Hindi na tayo naghihirap sa kasalanan. Hindi na tayo doon. Malaya na tayo. Pero hindi tayo malaya na gumawa ng kasalanan. Hindi tayo malaya na gawin natin yung gusto natin gawin. Sabi nga ni Paul. So ito yung bagay na to, sa pagpasok natin doon, in the New Covenant, dito na ina-align ni Lord. Kaya meron siya mga terms, mga dapat gawin. Kasi ina-align tayo ng Panginoon. Ina-align tayo ng Holy Spirit sa talagang nais ng Panginoon. Ina-align niya tayo. Amen? Kaya hindi ka pwedeng lumihis doon sa nais ng Panginoon. Hindi ka pwedeng lumihis doon sa covenant mo sa Panginoon kasi mawawala ka na sa align. Kaya sinasabi ko nga, maraming Kristiyano nawawala kasi hindi nila naiintindihan itong bagay na ito. Nawawala sila sa align. Ginagawa nila yung gusto nilang gawin. So nangyayari, dumadating yung time na papagod na sila. Napapagod sila sa paraan ng sarili nilang paglilingkod, sa paraan ng sarili nilang pagsik kay Lord without the leading of the Holy Spirit. So nangyayari, nawawala sa align. Nawawala na sila. Amen? So, ina-align lang tayo. Kailangan nating i-align ang sarili natin sa salita ng Panginoon by the leading of the Holy Spirit. Amen? So, sa mga susunod pong linggo, ibabahagi ko po sa inyo the purpose of our call, the priesthood, and about the kingdom. So, nawa, kung gusto talaga na natin maranasan the full transformation, let us renew our mind. Renew our mind. Sabi nyo nga po sa katabi ninyo, renew your mind. And know God's will. Huwag tayong makontento sa mga bagay na naririnig natin. Huwag kayong pong makontento sa mga bagay na tinuturo dito sa church. Huwag kayong makontento sa tinuturo sa Bible study. Huwag po kayong makontento sa napapanood niyo sa social media patungkol sa kung paano mo makikilala ang Diyos. Huwag po kayong makontento. Huwag kayong makontento doon sa mga sinasabi lang nila. Renew your mind. Kailangan ninyong magkaroon ng sariling pag-aaral sa Diyos. Kailangan po ninyong isik ang Panginoon. Personal reading ng salita ng Panginoon. Kailangan. Amen? Kasi hindi ang tao ang mag-guide sa atin. It is the Holy Spirit will guide us. Ang Holy Spirit ang nakakaalam ng talagang proseso at talagang nakakaalam ng ways ng Diyos, hindi ang tao. Nakaka-encourage yung naririnig natin, pero parehas ba yun sa nais ng Panginoon sa buhay natin? Hindi. Amen? Each of us merong individual plan ng Panginoon sa bawat isa. So, each of us merong individual process ng Panginoon sa bawat isa sa inyo. So, each of us sa inyo, meron kayong kailangan sariling pagsik at pag-aaral sa Panginoon. Amen? Ng pagsunod sa Panginoon. Amen po? So, it is our safety. Para po sa inyo po yon. Hayaan natin na i-lead tayo ng Holy Spirit. So sa ating mga kapatid na ngayon lamang po nakarinig ng salita ng Panginoon at gusto niyang maranasan ang mga pangako ng Diyos sa buhay niya, ang covenant ng Diyos sa atin, hindi siya pahirap sa mga terms na
nakapaloob doon. Kumbaga, inilalagay niya lahat ng laws and covenants for our alignment that we may receive the treasured possession situation sa buhay natin. Kasi gusto ni Lord tayong maingatan talaga. Gusto ni Lord tayong pagpalain. Kaya niya tayo ina-align. Amen? At kapatid, kung gusto mong maranasan talaga ang pagpapala ng Panginoon, kailangan mong isuko ang buhay mo sa Panginoon at hayaan mo siya maging Panginoon at sarili mong tagapagligtas. So, ililit po kita sa isang maikling panalangin ng pagtanggap kay Jesus at sumunod po lamang kayo. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat sa pagpili mo, sa pagtawag mo. Panginoong Jesus, Panginoong Yesus, humihingi po ako humihingi po ako ng kapatawaran ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan sa lahat ng kasalanan na aking po nagawa. na aking po nagawa. Panginoong Jesus, Panginoong Yesus, linisin mo po ako linisin mo po ako sa aking karumihan. sa aking karumihan. Panginoong Jesus, Panginoong marami Yesus, pong salamat. marami pong salamat. Panginoon, Panginoon, binubuksan ko po binubuksan ko po ang aking puso. ang aking puso. Gusto po kitang makilala. Gusto ko pong makilala. Gusto ko pong maranasan Gusto ko pong maranasan ang pagbabago ng aking buhay. ng pagbabago ng aking buhay. Kaya Panginoon, Kaya Panginoon, tinatanggap po kita tinatanggap po kita bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at sarili ko pong tagapagligtas. at sarili ko pong tagapagligtas. Pagharian mo Pagharian mo ang aking pong buhay. ang aking buhay. Panginoon, Panginoon, tulungan mo po ako tulungan mo po na makasunod na makasunod sa nais mo sa nais mo at isulat mo po at isulat mo po ang aking pangalan ang aking pangalan sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako na lamang pong mananalangin. Ama, sa gabi pong ito, tulungan mo po ang bawat isa po sa amin, Ama, na makasunod po sa inyo. I pray, Lord, na i-align mo po ang buhay ng bawat isa ng aking pong mga kapatid sa nais mo, Panginoon o God. Lord, buhayin mo at ipaalala mo po sa amin with the help of the Holy Spirit, the covenant na kung saan po kami ay pumasok, Panginoon, that you may become our Lord, our Savior, na ikaw dapat ang maghari sa buhay namin at ikaw lamang ang masunod sa buhay namin, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami sa mga bagay na minsan lumilihis po kami at ginagawa po namin ng mga bagay sa sarili po naming pamamaraan. Patawarin mo po kami, Ama. Patuloy, Lord, sa araw pong ito, in the mighty name of Jesus, i-align mo po kaming lahat sa nais mo, i-refocus mo po kami, help us to renew our mind at tanggapin ang mga bagay na inilalaan mo po sa amin. Ama, marami pong salamat. Pagpalain mo ang aking mga kapatid hanggang sa paglisan nila sa lugar na to. Continue to speak to them, Lord Father, hanggang sa kanilang mga tahanan. Marami pong salamat, Ama. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.